Bakit ba kailangang i-verify ang inyong Shopee Pay? Tara, alamin natin. Muna tayo sa ating Shopee, tapos hanapin natin yung Shopee Pay. Tapos, ayan, pagkakita natin is pipindutin na natin siya. So, makikita nyo, pag open nyo siya is ganito yung itsura niya. Tapos, mapapansin nyo dito itong update account info. So, bakit nga ba kung may ganyan? Kasi sinabi ni Shopee na lahat ng may Shopee Pay na hindi pa na-verify sa July 18 ay hindi na makaka-access dito. Pero wag kayong mag-alala kasi hindi naman mawawala kung may pera pa iyon. Bakit ba hindi siya magamit? So, dahil yun dito sa aking ID. Lagi siyang nare-reject or nag-fail. Hindi ko alam kung bakit hindi siya tinatanggap. So, tara tingnan natin yung mga hindi kaya gawin at mga kayang gawin ng isang non-verified users dito sa Shopee Pay Wallet. Unang-una na dyan is yung cash in. Pwede pa rin naman tayo makapag-cash in kahit anong gamitin natin. Pero, ang limit na nga lang natin ay 10,000. Samantalang sa mga verified naman ay up to 100,000. Pangalawa naman is scan. Ito sa scan, pwede nyo siyang magamit pero hindi siya gagana sa lahat. Next naman ay send money. Ito ay tagilid yung mga non-verified users. Hindi kayo makakapag-send ng pera via Shopee to Shopee. So kahit din sa bank account, hindi rin pwede. Other e-wallet, hindi rin pwede, just like GCash or via QR code, hindi rin. At ang PAW, hindi rin pwede. Next naman ay magpipay gamit ang QR codes. Pwede rin naman yan. Kahit non-verified users ka ay pwede sa'yo. Next naman ay bank transfer. Kung makikita nyo ay hindi rin pwede dahil ang need lang dito ay mga verified na Shopee user. Request naman ay pwede, ipapakita nyo lang yung QR code nyo. So ayan, makikita nyo napakadaming hindi pwedeng gawin ng mga non-verified users kaysa sa mga verified users. Kaya dapat magpa-verified na kayo. Para sa next video ay bibigyan ko kayo ng update dito sa video ko tungkol sa pag-verify ng aking Shopee Pay. Titingnan natin kung na-verify ba ako or hindi. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.